Nagsisimula ang ating kwento na kung saan makikita natin ang isang babae na nakahiga, at habang may tumatawag din sa kanya na gumising na raw ito. At sinabi rin niya na may pagkalumanay na boses hindi ba't dapat gigisingan lang raw siya kapag handa na ang victory party. Na sinabi rin naman ng lalaki sa kanya na kumpleto na ang front-end debugging. Sapagkat dahil sa ngayon daw ay siya ang nasa spotlight. Kaya naman din ay sa tuwa ng babae niyakap na lang niya bigla itong binata dahil napakagaling raw niya. Pero itinulak lang naman siya ng lalaki dahil lumayo daw ito sa kanya at sinabi rin niya na mayroon na siyang minamahal na si Chen Chen. At sinabi niya din ito na umayos daw itong babae. Habang makikita rin dito ang kanyang pamumulang pisngi dahil sa victory party raw na gaganapin ay susurpresahin niya ang kanyang minamahal at papakasalan. Pagkatapos makikita natin siya sa isang party kung saan may nagsasalita sa harapan nila, at sinasabing alam na raw nilang lahat na hindi maaaring ilabas sa merkado ang produkto nila. Dahil kung wala ang malaking contributor na patuloy na nagtatrabaho sa grassroots level. Habang makikita rin natin ang kanyang hawak na tila ba ay sorpresa niya ito para sa kanyang minamahal. At dito ay nagsalita nga ulit itong host sa kanilang harap dahil sa ipapakilala niya raw ang taong ito sa kanila. At ito nga ay si Mr. Lee ang mula sa planning department. Dahil dito galit na galit nga itong babae at kanyang nasabi dahil sa wala naman daw siyang ginawa magtrabaho ng maraming late nights. Kaya naman ay napapatanong na lang siya na kung seryoso ba raw ito. Habang sinasabi muli ng nagsasalita sa harapan na nararamdaman niya raw na sulit na magtrabaho ng maraming late night sa mga araw na ito. Napasigaw ang babae at sinabi sa binata na tinatawag niyang master, dahil siya daw ang gumawa ng lahat ng ito. Pero sinagot lang siya nito at kanyang sinabi na kalimutan na lang daw nito sapagkat tutal isa siyang leader. Habang makikita rin natin ang isang babae na dumadaan, kaya naman ay napatayo ang binata sa dikalayuan at kanyang naisip dahil sa umaakyat raw ang kanyang minamahal na si Chen Chen. Kaya naman ay napapatanong na lamang siya na kung makakatanggap ba siya ng award. At habang papalapit din ang babae sa entablado, sinasabi rin ni Mr. Lee sa lahat, at gusto niya raw samantalahin ang pagkakataong ito upang sabihin sa lahat ang relasyon nila ni Chen Chen at siya. Dahil siya at si Chen Chen ay engaged na. At sinabi rin niya na pahahalagahan raw nila ang anumang magagandang hiling na maibibigay ninyo. Kaya't nang marinig ito ng binata ay labis nga dito ang kanyang di maipaliwanag na kung totoo ba ang kanyang narinig, dahil sa ang kanyang minamahal ay may mahal palang iba. Pagkatapos lumapit siya sa kanyang minamahal at kanyang itinanong na kung kailan. Ginawa mo ito, dahil sa hindi man lang daw nakipaghiwalay ito sa kanya. Kaya't nagmamakaawa ang binata at nagtatanong kung bakit. Pero mariing lamang siyang sinagot ng babae na may pangdidiri sa kanya at sinabi, basta alam mo na ngayon. Habang sinasabi rin niya tingnan mo, ayokong saktan ang iyong damdamin, pero dapat alam mo kung saan iilugar ang iyong sarili, dahil isa lang raw itong basahan sa paningin niya. At kanya ring pinanglalandakan na sinabi sa binata dahil si Mr. Lee ang kanyang mahal sapagkat hindi raw ito kapantay niya. At kanya rin sinabi sa binata na kung paano raw nito nasabing malulutas niya ang mga problema ng kumpanya at sa victory party. Kaya't hindi na lamang napigilan ng binata na magalit at sumigaw, at kanyang sinabi sa kanyang minamahal na kung alam ba raw nito na ang front-end debugging ay pinangasiwaan ni. Pero hindi naman niya pa natapos ang kanyang huling mga salita dahil sa bigla na lamang siya nitong sinampal ni Mr. Lee. At sinabi niya sa binata na tumigil na raw ito. At kanya ring sinabi na pinagpasensyahan niya raw ito ng kaunti at ngayon nagsasabi pa ito ng walang katotohanan. Kaya naman ay makikita na lamang ang pagkabahagya na pagkatalsik ng binata dito. Habang makikita din sa kanilang mga pagmumukha na tila minamaliit talaga siya ng mga ito, at tinitingnan na walang halaga sa kanila. Gayunpaman ay sa unting-unting naman ang pagbagsak ng binata ay makikita din naman natin ang isang panel na system at sinabi dito dahil sa nagmatch daw ang host nito. At kasabay naman ang paglabas ng babaeng system habang hinahawakan niya dito ang mukha ng binata. Kaya naman ay nang matapos na makomplete ang pag-deactivate nito ay sinasabi niya nga sa binata na nakuha na niya raw ang title nitong tawagin na National Darling. Subalit makikita naman ang kanyang paglapit sa binata dahil sa para sabihin sa kanya na
Pero tila wala naman itong pakialam ang binata dahil sa nagdadamdam pa rin siya nito sa mga panloloko sa kanyang minamahal. Nagsalita ang sistema at kanyang sinabi sa binata, ayaw mo, di ba? Hindi ang ibig niya raw sabihin nagkaroon ka ng pagkakataong harapin ang mga maruruming bagay na ito sa mas magandang anyo, hindi ba? Pero sinagot lang naman siya ng binata at kanyang itinanong na ikaw. Sino ka? Pero sinabi lang naman din sa kanya ng babaeng system, oras na daw para umalis. Dahil hindi alam ng binata na kung ano ang nasa harapan niya, binaliwala lang naman niya ito at umalis na lang at tumakbo ng nagmamadali. Gayunpaman, sinabi naman sa kanya ng babaeng system na huwag raw itong mag-alala. Aayusin niya raw ang kurbata nito. At kanya rin sinabi dahil sa naniniwala daw siya sa binata. Kaya't makikita na lamang natin ang binata na biglang nagpalit ng kanyang mga damit, na ikinagulat din niya na may halong pagtataka sa sarili. At siya lang naman din si Wang Honghao, ang ating bida at ito rin ang makikita sa paningin ng karamihan dahil sa National Darling System ng ating bida. Dahil dito ay napapaisip nga na lamang ang minamahal ng ating bida dahil sa kung ano ba raw ang nangyayari. Sapagkat daw ang ating bida ay ganap na nag-iba. At naiisip rin niya dahil sa naghihiwalay na sila kaya naman ay napapatanong nga siya na kung bakit raw ang bilis ng tibok ng puso niya. Habang tinitingnan niya si Mr. Lee ay naisip rin niya dahil sa nagmukha na raw itong poloka sa kanyang paningin kaya naman ay ang tanga-tanga niya raw talaga. Kaya't bakit niya raw ipinagpalit itong si Mr. Lee, na isang pangit na nagmimustulang isang poloka. Kaya naman ay nang makita ng ilang kababaihan ang ating bida ay nagkakaroon na lamang sila nito ng mga heart-heart sa kanilang mata at sinasabi rin nila, na kung ano raw ang nangyayari. Dati pa ba siyang gwapo? Nakakakilig. Gusto ko siyang tawagin ng darling. Kaya't sobra-sobra na lamang sa ating bida na magtaka pa rin dahil hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari. Habang sinisigaw pa rin ng mga kababaihan sa kanyang likuran na tinatawag siya nitong isang cute, at tingnan daw sila. Kaya't mabilis nga na lumapit dito ang kanyang minamahal at sinabi niya sa ating bida na aalis ka. Hindi ba't dapat ang basurang ito ang aalis? Habang makikita na lamang natin si Mr. Lee na tinatanong si Chen Chen na kung pinapagalitan ba raw siya nito. Sinagot naman siya agad ni Chen Chen sa pamamagitan ng pagsigaw at sinabi kay Mr. Lee, oo ikaw. Dahil sa kinuha raw nito ang kredito para sa trabaho ng mga subordinate nag-embezzle ng mga pondo. At kanya rin sinabi na kung sa tingin ba raw nito ay clueless siya katulad ng iba. Dahil sa sinabi na iyon ng malandi na si Chen Chen ay nagprotesta ang ilang kababaihan sa likod ni Mr. Lee, na labis niyang ikinabahala. Kaya naman ay dahil sa labis na takot ni Mr. Lee ay lumapit siya nito at kanyang ibinulong kay Chen Chen at sinabi na kung ano raw ang problema nito. At mariin niya ring sinabi kay Chen Chen dahil sa bahagi rin daw ito ng mga bagay na ito. Subalit bahagya lang naman itong itinulak niya si Mr. Lee. Kaya't napapatanong na lamang siya nito kay Chen Chen na kung anong ba raw ang problema nito at bakit niya ito ginagawa sa kanyang. Habang makikita din naman na may bigla nagbukas ng pinto at sinabi sa lahat na tumahimik. Dahil dito nabawasan ang takot ni Mr. Lee dahil sa kabutihang palad raw ay dumating ang kanilang president si Dong Fang. At sinabi rin niya, tingnan niyo sila. Nakakalungkot iyan. Pero nang akala niyang tutulungan siya nito ay sinabihan lang naman siya kaagad na habang may hawak na papel ang president dahil sa kunin na raw ni Mr. Lee ang kanyang fiancé. At sinabihan rin siya na isumite na rin daw ang resignation nito sa HR department. Dahil sa hindi ito ang inaasahan ni Mr. Lee, halos hindi nga siya makapaniwala na mangyayari ito sa kanya. At dahil hindi pa rin siya nito gumagalaw, isinampol naman ng President ang kanyang resignation sa kanyang mukha at idinagdag pa ni President Dong Fang, na isa raw itong malaking contributor. Kaya naman ay hindi na lamang makapaniwala ang ating bida habang makikita pa rin natin sa mga mata ng kababaihan ang kanyang presensya na napakagwapo niya sa kanilang paningin. Kasabay nito, lumapit ang kanilang presidenteng si Dong Fang at sinabi sa ating bida bakit hindi niya raw napansin na mayroong palang empleyado na katulad mo sa kumpanya. Gayunpaman sumigaw naman rito si Mr. Lee at nagpahayag dahil sa mayroong empleyado na katulad niya sa kumpanya. Sapagkat matagal na rin raw siya nagtatrabaho ng masigasig at buong puso. Habang nasasabi rin naman ni Chen Chen sa kanilang president dahil sa magpapakatino na raw siya.
Kasabay nito sinusuyo niya ang ating bida at inaakit sa kanyang kagandahan at kanyang sinabi na magbalikan na raw sila. Pero sinabi lang naman sa kanya ng ating bida lumayo na raw ito sa kanya dahil sa imposible na daw mangyari pa ang gusto nito. Kaya't namamangha na lamang dito ang kanilang president na si Dong Fang, at kanyang naisip sa sarili. Sobrang gwapo raw talaga ng ating bida dahil sa ang pagtanggi daw nito ay kamangha-mangha na para sa kanya. Habang iniisip rin ng ating bida ang jewelry box raw ay nagkakahalaga ng isang braso at isang paa para sa kanya. Dito nagsalita ang kanilang president at itinuro si Mr. Lee, at nagpahayag sa kanilang dalawa at kanyang sinabi na kung ganun raw kapag sinasabi ng mga ito kapag nagtatrabaho ng masigasig at buong puso. Ibig ba raw nitong sabihin ay kinukuha ang kredito ng mga subordinate sa kalooban at nag-e-embezzle ng mga pondo. Sinabi rin niya kay Chen Chen na kung ano ang nagpapaisip sa iyo na karapat-dapat kang makasama muli ni Hong Hao. Dahil dito ay labis na lamang ang kanilang ikinababahala. Habang umaalis ang dalawa ay nagpahayag nga muli dito si President Dong Fang, at kanyang sinabi sa lahat na dapat raw itong maging babala sa kanila. Kung kayo ay katulad nila, at iniisip na makakakuha kayo ng foothold sa kumpanya gamit ang inyong karanasan at maliliit na tricks. Dahil sa nagkakamali daw ang mga ito. Pagkatapos bahagya niyang tiningnan ang ating bida na may matalas na mga mata at sinabihan siyang sumunod sa kanya. Dahil dito makikita na lamang natin ang isang mataas na gusali na ang pangalan ay Love Hotel. At sa kanilang pagdating agad na sinabi ng presidente sa ating bida kung ano pa ba raw ang hinihintay niya dahil dapat na silang pumasok. Pero dahil mukhang mahiyain ang ating bida dito patuloy naman siyang tumatanggi at sinasabi sa presidente na mali raw ito. Pero mariing lamang siyang sinagot siya ng presidente na may pang-aakit tinatanong kung ano ang sinasabi niyang mali dahil siya ang kanilang bayani sa kumpanya. Kaya't halos magyelo na lamang ang ating bida dito at napapatanong sa kanyang kaisipan na maghintay daw muna sandali at kung ano ang nangyayari. At sinabi niya sa presidente dahil sa hindi niya raw nakuha ang nararapat para sa kanya, at sinabi rin niya na siya rin daw ay pinagmalupitan. Pero agad lang naman siyang sinagot ng presidente at itinanong sa ating bida na kung anong gusto raw nitong kabayaran. Habang makikita din naman sa labas na gabing-gabi na. Dito nagsalita ang ating bida na habang hinahaplos ang kanyang mukha ng president, at kanyang sinabi na tinanggal na raw ng president ang dalawang iyon sa trabaho kaya naman hindi niya na raw kailangan ng higit pang kabayaran sapagkat sapat na iyon sa kanya. Ngunit mariin lamang siyang sinagot nito at sinabi ng president sa kanyang na hindi daw yun sapat, kaya kailangan niya raw bigyan pa ito ng kabayaran. At sinabi niya rin sa ating bida na habang ipinapakita nito ang kanyang hinaharap na siya raw. Kaya naman ay biglang na lamang dito damyugo ang ilong ng ating bida, at naisip niya dahil sa ang empleyado ng kumpanya na katulad niya ay inaanyayahan siyang gawin ang bagay na ito. At dito tinatanong nga siya ng president na kung ano raw ang iniisip nito, at kanya rin itinanong na kung naiisip ba niya ang kanyang ex-girlfriend. Dahil kung ganun raw ay hayaan niya itong tulungan upang kalimutan siya at magsimulang muli. Kaya naman ay napaisip na lamang ang ating bida dahil sa tama raw ang sinabi ng president sa kanya, at single na siya ngayon ano pa ba raw ang kanyang ikinakatakot. At napagtanto niya rin nakakalimutan niya na raw si Chen Chen sa pamamagitan ng makasama ngayong gabi ang presidente. Dahil dito ay nagkalakas loob nga ang ating bida at napatayo sa kanyang pagkahiga at kanyang hinawakan ang president at sinabing lumapit daw ito sa kanya. Dahil sa ngayon raw ay lumikha sila ng ilang magagandang alaala na sila lang dalawa. Nalabis ikinatuwa naman itong mangyari ng president at kanyang ring sinabi sa ating bida na ang galing raw nito dahil sa gusto niya raw ang naiisip ng ating bida. Habang makikita din naman itong babaeng system na sa gilid na tila nababagot sa ginagawa ng ating bida. Gayunpaman ay agad naman rito binawi ng ating bida, ang kanyang mga salita at kanyang sinabi sa president na hindi niya raw talaga kayang gawin ang mga bagay na ito. Pero di naman pa ito pinansin ng president, bagkus natutuwa pa siya sa ating bida at kanyang sinabihan ito na nakakatuwa raw siya. Kaya naman ay yamakap nga ito sa ating bida, na habang labis-labis naman rin ang pamumula ng kanyang mukha at nagsaad pa itong president na wag daw itong aalis dahil sa maliligo lang raw siya. Kaya't makikita na lamang ang president na dumiretso na ito sa banyo upang maligo, para na rin masimulan na nila ang dapat nilang gawin kung anuman.
Habang makikita rin naman dito ito ang ating bida na tinitingnan ng President sa transparent glass door, ay napapatanong na lamang siya nito sa kanyang sarili na kung nanaginip lang ba raw siya at kanyang rin nasabi na ang sarap rin daw ng President. Ngunit sinagot lang naman siya ng babaeng system na hindi raw ito nanaginip dahil nasa katotohanan daw ito. Dito nagsalita nga ang babaeng system at sinabi sa ating bida na ang oras raw ng kanyang pagdana sa National Darling ay malapit nang matapos. At sinabi rin ng babaeng system dahil sa pinapayuhan niya raw ito umalis na sa lalong madaling panahon. Ngunit mukhang may pagka-ignorante at mangmang pa rito ang ating bida, kaya ang kanya lang naman na itanong sa babaeng system na kung sino ba raw ito at anong rin daw ang ginawa nito sa kanya. Dito ay sinagot naman din siya ng babaeng system at kanyang sinabi sa ating bida na hindi raw siya tao. At siya si Mengmeng, ang administrator ng title system. At kanya ring sinabi sa ating bida na ibinigkis niya na raw ito sa title system noong itinulak niya ito. Maaari rin daw itong makakuha ng iba't ibang mga titulo at magkaroon ng mga espesyal na kakayahan na dala nila. Dito ipinaliwanag rin sa kanya ng babaeng system halimbawa, ang kasalukuyan raw nitong titulo ay maaaring dagdagan daw ng ating bida ang pagiging gusto ng lahat ng kababaihan ng 100. Kaya labis-labis naman ang pagkamangha dito ng ating bida. Kaya sinabi niya sa babaeng system na kaya pala raw basta na lamang lumapit si Chen Chen sa kanya at isa pa ay sinubukan rin siyang gahasain ng president. Ngunit sinabihan lang naman din siya ni Mengmeng sapagkat raw ang National Darling ay isang S-rank na titulo. Bilang benepisyo para sa mga nagsisimula, maaari lang daw ito magkaroon ng libreng pagsubok sa loob ng 3 oras. At sinabi rin niya sa ating bida dahil sa kung gusto raw nitong magpatuloy na gamitin ito ay kailangan daw niyang magbayad. Kaya pumuti na lamang ang mga mata ng ating bida at nagtanong kay Mengmeng na parang pattern lang pala raw ito ng pagbili sa laro. At bahagyang naman din siya napapatingin sa kinaroroonan ng president at kanyang ring sinabi, dahil sa mga sandaling raw na ito ay di na siya pwedeng tumigil pa. Kaya naman ay agad nga rito inilabas ng ating bida ang kanyang cellphone at pasigaw niyang sinasabi sa babaeng system na kung papaano raw magbabayad, at magkano rin raw ang kanyang babayaran. Naagad rin naman siyang sinagot ng babaeng system at sinabi sa kanya na 10 million raw ang bayad sa isang araw. Kaya naman ay napapamura na lamang rito ang ating bida dahil sa parang pinatay na raw siya nito sa halaga ng kanyang babayaran. Ngunit sinabihan lang naman din siya ng babaeng system na dahil sa kung tutuusin raw ay S-rank ang kanyang makukuha dito, kaya di daw pwedeng maging basta mura lang. Pagkatapos nito ay sinabihan nga siya ng babaeng system at ipinapakita sa ating bida ang lottery machine, na kung saan ay pwede daw itong manalo at kanyang rin sinabi sa ating bida na ito rin raw ay isang libre. Kaya naman ay labis naman din dito naniwala ang itong uto-uto na ating bida at kanyang nasabi na kung talaga ba raw, na sinagot naman din siya agad ng babaeng system na iniinganyo talaga niya ang ating bida dahil sa tama raw ang narinig nito. Kaya naman din ay nang kanyang na itong mapindot at mag-draw ang lottery machine tuwang-tuwa na lamang ito dito si Mengmeng. At nang tumigil na ang lottery machine ay agad naman niya rito itong binati ang ating bida dahil sa ang nakuha raw nito ay isang titulong Grandmaster of the Form Intention Tai Chi Feast. Subalit makikita naman din dito ito ang ating bida na tila mukhang di ata ito ang kanyang inaasahan na makuha. Matapos ng kanya namang pag-draw ay may bigla na lamang nga siya nitong nakatanggap ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Kaya naman din ay nang kanya itong makita ang nilalaman, ay halos makikita na lamang ang kanyang mata na halos lumuha na, habang ang kanyang namang panga ay bumabagsak, dahil sa papaano raw siya binawasan ng ganito kalaking halaga. Ngunit bahagya lamang siyang sinagot ni Mengmeng na ito raw ang bayad sa kanyang bagong nakuhang titulo. Kaya naman din ay halos naging bato na lamang dito ang ating bida sa malaking nawala sa kanyang halaga. Habang makikita din itong si Mengmeng, na tila natutuwa pa sa kanyang pinaggagawa nito sa ating bida dahil sa kumuha pa ito ng salamin, at kanyang itinanong sa ating bida na kung hindi ba raw malinaw ang nakikita nito. Dahil dito ay napapasigaw nga siya kay Mengmeng at kanyang sinabing, na ang sabi raw nito sa kanya ay libre ang lottery na iyon. Pero mariin lamang siyang sinagot nito ni Mengmeng na ang pagsali raw sa lottery ay libre, pero kailangan pa rin daw ng ating bida na magbayad para sa paggamit ng mga titulo.
Kaya naman din ay nagrereklamo nga dito ang ating bida kay Mengmeng at sinasabi manggugulang raw ito, kanya rin sinabi na ang pangit rin raw ng proseso. Kaya gusto niya ng refund. Pero sinagot lamang siya ni Mengmeng at kanyang sinabi dahil kapag nakuha na raw ito ng ating bida ang isang titulo, automatiko itong isusuot sa kanya sa loob ng kahit 24 na oras. Kaya naman ay labis-labis na lamang ang pag-iiyak ng ating bida, habang sinasabi rin ni Mengmeng sa kanya basta bayad na raw ito kaya't mag-enjoy na lang raw dito ang ating bida. Dahil dito ay napapasabi na lamang itong ang ating bida dahil sa isa na raw itong leksyon sa kanya, kaya naman daw ay hindi na raw siya gagamit ng lottery. Ngunit sinabihan rin naman siya ni Mengmeng habang nagpapakyut sa ating bida, dahil kahit hindi raw ito gagamitin niya ay basta nakatali na dito ang ating bida sa system kailangan daw niya magsuot ng titulo. Dahil kung hindi daw ito bibili ng bagong titulo itatago ang luma. Kaya naman sinasabihan niya nga dito muli ang ating bida na kailangan lang naman daw nito magbayad ng 10,000 para dito araw-araw. Kaya napanganga na naman nga ang ating bida at kanyang sinabi kay Mengmeng, dahil sa isa raw itong baliw at kanyang rin sinabi na kung paano kung maubusan naman daw siya ng pera. At dito naging seryoso nga itong si Mengmeng at kanyang sinabi sa ating bida, dahil kung mangyari man daw yun ay makakakuha ito ng habambuhay na titulo. Titulo na walang katapusang pagkaalila. Dahil dito ay hindi na lamang pa nakapagsalita ang ating bida sa sinasabi na iyon ni Mengmeng. Dahil dito makikita na lang natin na kung ano ang mangyayari sa ating bida habang kinukutsa siya ni Mengmeng, dahil basta't buhay lang raw ang ating bida ay kailangan raw nitong patuloy na magtrabaho. Dahil sa kung hindi raw ito magawa ng ating bida ay mamamatay ito sa sakit sa ilalim ng pang-aapi. Kaya hindi na lamang maiwasan ng ating bida na manginig ang kanyang mga tuhod kasabay mapabagsak siya nito. Pero sinabihan rin naman siya ni Mengmeng na huwag raw itong mag-alala tungkol sa pera, sa mga buffs ng titulo, ang paggawa ng pera ay walang anuman sa iyo. Magiging bilyonaryo rin daw ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman ay napapatanong na lamang din itong ang ating bida kay Mengmeng, dahil sa paano naman raw siya kikita ng 10,000 sa isang araw gamit ang Shet na Grandmaster title na ito. Naagad naman din siyang sinagot ni Mengmeng na humanap daw ito ng paraan. Kaya't labis na lang ikinabahala ng ating bida habang sinasabihan niya itong si Mengmeng na tumahimik raw ito manggugulang ka. At dito nang matapos maligo ang president ay natuwa pa siya nang lumabas sa banyo habang nasasabi din niya na napakasarap daw talaga maligo. Kaya nang makita niya agad itong ang ating bida, ay bahagya naman siyang nagulat nito at itinanong na kung ano raw ang ginagawa niya sa kanyang bahay. Ngunit agad namang siyang sinagot ng ating bida dahil siya raw ang nagdala sa kanya dito. Dahil sa sinabi na ito ni Mengmeng sa mangmang na ating bida na pinaalis niya ito kanina at kanya nga itong ipinaalala muli sa ating bida, kaya naman ay sinabihan niya nga ito ulit na naubos niya na raw ang kanyang pambansang darling title. Dahil dito ay makikita na lamang ang labis na panginginig sa galit ng president nang makita ang ating bida na kasama niya sa kanyang bahay. Kaya naman ay agad nga na humarurot tumakbo ang ating bida papalabas dahil sa nagwawala na ang president na sinasabing dapat raw itong umalis dito.